Malaking pagbabago para sa mga nais ilakad ang kanilang study and work permit applications sa Canadian border. Simula ngayong Martes, hindi na ipoproseso ng Canada Border Services Agency ang mga aplikasyong ito ng temporary residents na susubukang mag-flag polling. Ayun, umiyak na siya, umiyak na kami. Sabi ko, "Oh, ito na to," sabi niya, na may work permit na po kami. Matagumpay na nakakuha ng work permit ang caregiver na si Dina Noces kamakailan. Dumating sa Canada bilang international student Hulyo 2023. Isang taon lamang ang kinuhang study program na walang post-graduation work permit. Kaya pagkatapos nito'y pinili raw niyang kumuha online ng ikalawang study permit. Gayunpaman hindi raw mawala sa isipan ang hinaharap ng status niya at ng kanyang pamilya sa Canada, na noong mga panahong iyo'y tila walang kasiguraduhan. Nag-aaral po yung tatlo. So, kailangan po talaga na may status yung mom dito as a work permit o ganun para makapag-aral po sila ng free. So, at the same time po, syempre, hinahabol ko rin yung pagkakaroon po namin ng permanent residency ng mas mabilis. And I know na pagkakaroon po ng work permit as in-home caregiver, mas mabilis po kesa mag-aaral na naman po ako ulit. Kaya nang makuha ang LMIA mula sa employer, nagdesisyon siyang sumabak sa flag polling noong December 17. Kabado man ang dumaan sa Pacific border sa British Columbia. Agad na aprubahan ang kanyang work permit sa loob lamang ng ilang oras. Ay naku, grabe po. Masayang masaya. Tapos yung pinsan ko na hinila na po ako, talabas na tayo. Sabi, baka daw bawiin. Flag polling ang tawag sa prosesong pagtawid ng temporary residents sa US land border at agad babalik ng Canada para iproseso ang immigration documents. Pero sa bagong polisiya ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada, hindi natatanggap ang Canada Border Services Agency o CBSA ng anumang work and study permit applications sa border, maliban sa ilang piling kaso. One more closed door in the faces of our clients. For a certain number of our clients, flag polling can be the only option. Okay? May mga pagkakataon na minamadali sila ng mga employers nila or hindi na makapaghintay ang mga employers nila and will rather find other workers if they cannot make it sooner. Itinuturong dahilan ng CBSA. Nakadadagdag daw ito sa enforcement activities ng Canadian at American border officers. At mas pinatatagal ang wait times para sa cross-border travelers. Pero pag-aalala ng immigration consultant. There are also some other clients na talagang nauubusan na ng oras, nauubusan ng status, and the only way to extend legally is to flagpole. So pag sinarado yan, saan pupunta yan lahat? So on top of the already delayed applications na tinatrabaho ng immigration, ito na naman. But again, there are alternatives to that we're thinking of. And it's just that it's gonna be more expensive. It's gonna be mas matrabaho siya. Mahigit 69,000 flag pollers ang prinoseso ng CBSA sa kanilang ports of entry mula Abril 2023 hanggang Marso nitong taon. Pero mayroon pa rin naman daw exception sa prosesong ito. Kabilang ang citizens at permanent residents ng Amerika at mga individual na may pre-existing appointments sa CBSA para iproseso ang kanilang permit. Teresa Redula, Omni News, Toronto.